nyo ba murang bigas? At nangako pa kayo ng maulan na bayan, yun pala'y mga kalipunan. Diba pangako nyo'y pang Pilipinas? At promise nyo ba murang bigas? At nangako pa kayo ng maulan na bayan, yun pala'y mga kalipunan. Woo! Bangag na lipunan! Alright, kumusta kayong lahat mga kababayan? Nangako sila ng murang bigas, pero hindi man natupad. Yun pala'y bangag na lipunan. Kumusta? We are not a Filipino for nothing. Welcome sa Pinoy ang Birador. Pag-uusapan natin itong mga balitang mahahalaga at nagbumulat sa atin sa katotohanan. Kung dapat ba tayong makialam at bumira sa mga nangyayari sa ating bayan. Narito ang balitang ating pag-uusapan at bibigyan natin ng reaksyon. Itong tungkol sa ginawang investigasyon ng mga taga-Rappler kay Congressman Saldico. Uy mga kababayan, alam nyo ba kung ano ang natuklasan ng mga taga-Rappler? Ang dami palang anomalyang kinasasangkutan ni Saldico. Oo mga kababayan, ayon sa kanila, 1 taon nilang inimbestagahan ito si Saldico. 1 taon ha, 1 taon. At marami pala silang natuklasang anomalya sa mga kumpanyang pag-aari ni Saldico. Dahil mayroon itong mga kontrata sa gobyerno. Kumbaga, conflict of interest. Na? Ngunit bago yan mga kababayan, bago ko i-share sa inyo itong istorya, kung bago pala kayo dito sa aking channel at di pa kayo dito nakapag-subscribe, ano pa ba ang dapat nyong gawin? Umindot na at huwag nang kalimutang mag-share, mag-like. At ano pa ba ang ating gagawin? Tara, pag-uusapan na natin to. Kasi pag hindi natin ito bibirahin kaagad, baka maunahan pa tayo ng iba. Okay? Okay ba mga kababayan? Napanood ko ngayon itong dokumentaryo ng Rappler na si Dwight De Leon at saka ni Casey Valmonte tungkol dito sa kay Congressman Saldico, ang kanyang imperyo at sa mangyayaring darating na eleksyon. Alam nyo ba mga kababayan, napakarami palang kabulastugan ang nangyayari na kinasasangkutan itong imperyo ni Saldico, ni Ako Bicol Party List, buhayang Congressman Saldico. Balita ko mga kababayan, ito lang yata yung nakabili ng eroplano at saka yate. Sa likod ng mga kontrobersyang nagkakamatayan yung kanyang mga kababayan sa Bicol dahil binaha. Dahil yung flood control daw ay binangga ng barko. Ngunit may flood control din naman na talagang na-overwhelm lang dahil sa dami ng ulan na bumagsak sa lupa. Bangag talaga. Ganyan po talaga ang resulta ng bangag na lipunan.
O ito mga kabayan, i-share ko sa inyo ha, kung paano nila nabisto na napakarami talaga ng kabulastugang kinasasangkutan ni Saldico, Ako Bicol Party List, buwayang Congressman Saldico. Ito. Inimbestigahan si Congressman Zaldico. And here's what we found. We know Zaldico today as among the main architects of the controversial 2025 national budget. Zero subsidies sa PhilHealth, funding cuts sa DepEd, at bilyon-bilyong budget para sa ayuda program na AKAP na break. Alam nila na si Saldico pala ang utak, ang may pinakamatalinong utak sa mga nangyaring kabulastugan sa GAA sa 2025 na budget. Alam nila. Ano ka ngayon? Saldico, nasaan ka na? Magpakita ka na, Saldico. In child is Speaker Martin Romualdez. Weeks after President Marcos Tingnan na signed natin, the budget, Congressman Zaldi was abruptly removed as chairman of the House Appropriations Committee. Sabi niya, kusa raw siyang nag-resign due to health issues. Pero, naniniwala ba kayo dun? Before his rise to politics, Zaldico was never a nobody. Kilala siya sa Bicol bilang isang matagumpay na negosyante. In particular, he co-founded Sunwest Construction in the 1990s, and under his leadership, it has become a super contractor of the Philippine government. Noong administrasyon pa lang ni former President Gloria Arroyo, nasa top 10 na ang Sunwest sa may pinakamaraming kontratang na panalunan mula sa Department of Public Works and Highways. Dami, no? Bukod pa sa construction, may mga negosyo na rin siya sa tourism, hotels, and subdivisions. Pero balot ng skandalo ang Sunwest. Kung magbabasa ka ng news archives, maraming beses nadawit ang pangalan ng kumpanya sa mga anomalya, such as allegations that it cornered projects that were funded through Congressman's pork barrel. Ilang beses na rin inimbestigahan ng Commission on Audit ang Sunwest, pero never na blacklist. In 2021, it was one of the 5 companies, alongside Pharmally, that each secured at least 1 billion pesos in pandemic supply contracts. Mantaquinho, Grabe, construction company, pero 18% ng kinita noong 2022 galing sa pagbebenta ng medical supplies. Grabe. Few years ago, nasangkot din ng Sunwest sa maanumalyang procurement ng DepEd ng overpriced laptops. Zaldi no longer wants to be identified as owner of Sunwest. In 2022, he clarified to a fact-checking organization that he has sold his stake in the company in 2019, the same year he became the representative of his party list group, Ako Bicol, to Congress. Marahil alinsunod ito sa Republic Act 6713, which instructs public officials like ko to avoid conflict of interest. Ito yung hard copy ng ilan sa mga dokumentong review namin. And what we found is that his divestment doesn't really give the public a complete picture. Wala na nga yung pangalan niya sa Sunwest Construction, pero isa pa rin siya sa mga may-ari ng mga kumpanya sa ilalim ng Sunwest Empire. Gaya ng Sunwestville, na nasa likod ng maraming residential at condo projects sa Bicol, kung saan mayroon siyang shares na nagkakahalagang higit sa 400 million pesos. O may Cibis Land, developer ng luxury hotel, kung saan mayroon siyang active investment worth 349 million pesos. O Embarcadero Land Ventures, kung saan mayroon siyang shares worth over 500 million pesos. Grabe. At si Congressman Zaldi pa lang yan ha. Yung asawa niyang si Mylene at 2 nilang anak ay namumuhunan din sa mga kumpanyang ito. At iyong mga kaalyado niya sa Ako Bicol, either officer o shareholder, gaya ni na dating Ako Bicol Congressman Ronald Ang na presidente ng Sunwest Group Holdings at Ako Bicol 7th nominee Anlin Sumanga na may puhunan din sa Cibis Land at Sunwestville. Grabe, no? Grabe. Ano ba yan, Saldico? Niluloko mo talagang taong bayan. Mukhang talagang totoo pala siguro talaga yung sinabi ni yung binalita sa amin ni BP Sara na talagang kayo lang kumukontrol ng pera ng bayan. Grabe. Paano ka nakakuha ng mga ganyang kalalaking pera? Paano? Grabe, Saldico.
Sige nga, tuloy pa The natin. documents also show that these companies often transact with one another, essentially creating their own business ecosystem. For example, ang Sunwest Construction kung saan nag-divest si Congressman Zaldi, nagpautang ng milyon-milyon sa Sunwestville noong 2023. Ang sagot ng Sunwest sa amin, lahat ng loans ng Sunwest Construction sa ibang kumpanya ay regular at sumusunod sa best practices. Hindi na rin daw affiliated sa Ako Bicol si Ronald Ang. At si Zaldico, totoo naman daw na shareholder ng ibang mga Sunwest Group companies, pero yun lang, mga walang projects with the government. Hiningi namin ang panig ni Kong Zaldi pero hindi pa rin siya sumasagot. Ayon sa budget experts na nakausap namin, sa kabila ng divestment ni Congressman Zaldi, he remains a beneficial owner of Sunwest Construction. Kumbaga, he still owns or dominantly influences the management or policies of the company because of the... Ibig sabihin, talagang itinago lang yung pangalan niya, hindi na, kumbaga, pinatakpan niya lang yung pangalan niya. Grabe no, manluloko ka talaga. Zaldico, manluloko ka talaga. Niloko mo na ang taong bayan. Ilang beses mo na niloko ang taong bayan tapos ganyan ka pa ngayon. Magkano kaya ang naibulsa mo bago ka pinalayas ni Tambaloslos? Nagtatanong lang ako, Zaldico. Nagtatanong lang, magkano kaya ang naibulsa mo bago ka pinalayas ni Tambaloslos? Magkano kaya? Grabe, no? Nag-divest ka na sa Sunwest? Pero sa pangalan, ang pangalan mo tinakpan lang pala. Gumawa ka lang ng peking dokumento na nag-divest ka na. Manluloko ka talagang hayop ka. the ties and transactions between Sunwest Construction and its subsidiaries. Kasi nga, nag-invest siya doon. Kumbaga, part siya ng mga may-ari ng mga kumpanyang yun. But why should you care? Ito yung isa sa mga posts ni Congressman Zaldi sa Facebook bragging about the construction of a regional hospital in Bicol, which his PR machine said was funded through his efforts as House Budget Chairperson. Hindi naman bago yung ganitong gawain ng mga mambabatas na para muling manalo sa eleksyon ay ipepresenta sa taong bayan yung kanilang accomplishments sa Kongreso. Pero alam nyo ba, alin yung ilan sa mga kumpanyang nanalo ng halos kalahating bilyong pisong kontrata related sa proyekto? E di, yung joint venture ng Sunwest Construction at ng Highton, isang kumpanyang itinayo naman ng kapatid ni Zaldi na si dating Congressman Christopher Ko. Based on our research, Sunwest bagged 1 billion pesos in public works projects annually beginning 2016. Grabe! 1 billion! Simula pa noong 2016 hanggang ngayon? Grabe, no? In the Bicol region alone. Its DPWH projects surpassed a combined total of 13 billion pesos for 2023 and 2024. Ay, di totoo pala yung sinabi ni Mayor Magalong, no? Totoo pala sinabi ni Mayor Magalong. So, ibig sabihin, hindi talaga nagsisinungaling si Mayor Magalong. Kapani-paniwa. Kaya pala talagang yung instinct ko, talagang naniniwala ako kay Mayor Magalong. Grabe! Ano ba itong ginawa mo, Zaldico? Inari mo na lahat ng mga proyekto sa Bicol. Ikaw na yung kontratista, ikaw na yung congressman, ikaw pa yung kontraktor. Sa'yo na lang napunta lahat ng pera ng gobyerno na pinundo sa DPWH. Sa'yo lang napunta. Talagang niluluwang. Grabe. Zaldico, ano ba yung pinagagawa mo? Incidentally, these were years when Congressman Zaldi was the House's budget chairperson. Hindi namin inaalis yung posibilidad na lahat ng ito ay dumaan sa tamang proseso sa procurement. Pero sa sobrang laking pondo ng taong bayan na inilaan dito, hindi pwedeng isantabi lang ang mga detaling ito. Maliban kay Congressman Zaldi, two of his siblings are running in the midterms.
His brother Christopher wants to return to the House as Congressman of Albay 2nd District. Yung kapatid din niyang si Farida Ko, tumatakbo ring Vice Governor ng Albay. The 2025 elections present an opportunity to reignite discussions on how muddy it can get when governing in the Philippines becomes a combination of business and politics. Handa na ba ang mga opisyal natin na sagutin ang mga tanong tulad ng sino ang pumupondo ng kampanya nila? Do they have businesses that stand to benefit if they win? Can our elective officials guarantee that they are motivated by the desire to serve the public and not to advance their personal interests? Talaga, no? Isang buong pamilya na? Magkakapatid? Pinipwistuhan na, tatauhan na yung bawat pwisto. Congressman? Ha? Gobernador? Grabe. Ano na lang mangyayari sa Pilipinas kung ganyan na lang? Kung lahat na lang ng politiko ay ganyan na lang talaga? Sige, palakpakan natin si Saldico. Napakatalino mo, Saldico. Nalusutan mo talaga ang taong bayan. O, ano to? Ano to? House of Representatives. Hindi nyo ba to, iimbestigahan dyan sa good governance? Bakit si VP Sara lang ang tinitingnan yung may mali sa gobyerno? Nakakahiya naman kayo, mga... Sus, kaya pala kayo tumatakbong kumakandidato kayo para pag nakaupo kayo sa inyo lang lahat ng pera mapunta. Grabe. Kaya mga kapwa ko Pilipino, sana naman magising na kayo. Itong dokumentaryong ito ng dalawang magigiting na mga journalist ay malamang gusto na nito ipabura ni Saldico. Para sa'yo, Saldico, tumigil ka na, mag-resign ka na, ha. Tama na yung panluloko mo sa taong bayan. Nabudol mo na ang gobyerno sa procurement ng ang DepEd sa mga laptop. Lahat ng budget ng DPWH, halos 80% sa'yo napunta. Simula 2016. Tapos, yung mga flood control projects na binangga ng barko at saka na-overwhelm ng sobrang dami ng ulan. Mga kababayan ko dyan sa Bicol, mga Bicolano, mag-isip naman kayo. Mag-isip naman kayo, huwag nyo na ibuto yung mga trapo na yan. Itong Ako Bicol Party List. Ako Bicol. Buong Pilipinas, bubuto dito. Dapat huwag nyo na ibuto to, mga kababayan, ha. Number 1 ito sa mga pumirma sa impeachment ni VP Sara. Kapalit ng 150 million. Lahat ng mga party list na bumoto sa impeachment ni VP Sara, huwag nyo na iboto. Yan lang, mga kababayan. So, maraming salamat sa inyong panonood. Sana'y naintindihan nyo ang aking ibig sabihin. Maraming salamat po.